Alright, so yun nga mga kababayan, no? Welcome back to my channel. My name is Device. Alright, ito nga mga kababayan, pag-uusapan nga natin about nga dito sa mga bagong issue, lalo na po yung sa impeachment na ginawa kahapon ng ating mga congressman. Diba, kung makadala ninyo kahapon, diba? 215 yung mga pumirma. So wag natin kalilimutan yung mga congressman na yun. Oto, sabi nga dito, wala daw kinalaman daw si Junior o si Marcos. Kayo ba naniniwala? Ako hindi. Wala daw siya kinalaman. Panoorin mo natin ito mga kababayan. Thank you, Mr. President. First question, Ivan Marina, GMA7. Good afternoon, Mr. President. Good afternoon. While it is true na constitutional duty ng House na to act on the impeachment complaint, meron ho silang choice kung i-endorse sila o hindi. Diretsuhin ko na po yung tanong, did you have a hand in this impeachment? No, the executive cannot have a hand in the impeachment. Walang role ang executive sa impeachment. Of course, did we discuss it with the Speaker? Hindi mo naman syempre sasabihin na umuo ka at isa ka sa nag-utos o pumayag ka. Diba? Sino maniniwala dito? Andaan nyo mga kababayan na ilang beses na tayong binudol nito. Noong una, diba, 20 kilos na bigas. Oh. Tapos yung sa KOJC. Sabi niya, yung mga pumasok dun, walang baril, walang tirgas. Diba? O, tuloy natin to. Did we discuss it with the other congressman? Of course. And then tinatanong, anong plano ninyo? Ano ba talagang gusto ninyong gawin? And that's it. Well, nandito na ito. Hindi na namin maiwasan. But the conventional thinking, Mr. President, is that nothing comes to pass in the House without the President or without Malacanang's blessing. Oh, yun na sabi. Wala namang gagawin ang House kung walang basbas ng presidente. Ano yung wala ko kayo doon? Hindi yun, ano yun. Totoo yung sinasabi yung tinatanong na itong itong media. Hindi pwedeng hindi magana kung walang basbas. Not unless, di ba? Mga kababayan, alam niyo yun, tayong mga, di ba, tayong mga, tawag na ito, maniniwala pa po ba dito? Ewan ko na lang. Patuloy na natin to. You give me too much credit. But again, what the House has done is clearly the mandate that they have been, the constitutional mandate that they have to proceed with the impeachment complaints. So that's why I don't. That I think they're just following the procedure. Ang punot dulo nito hanggang ngayon, utal pa rin na-transmit nila ang impeachment complaints sa upper house. One last point from my end, Mr. President. Kapansin-pansin na unang pumirma sa endorsement ng anak ninyo. Did he seek your advice on this, and what did you tell him? Of course, he did. And I said, it was very simple, but I told him. And he said, mukhang pipirmahan na. Well, what's your opinion on what I should do? And I told him, I said, the process is begun. It has, parang batas yan when you're... Ay, ibig sabihin, alam niyo yung mangyayari doon sa impeachment na yan. Diba? Nakausap niya ngayon anak niya Pumirma. Tapos sasabihin, wala kaming alam dyan. Hindi ko alam walang kinalaman dyan ng diba? Executive. Sino maniniwala sa'yo, diba? Kahit kailan talaga itong presidente nyo sinungaling
in the legislature, when you file a bill, okay, House Bill number 1, 2, 3, etc., pag file mo yan, that bill takes a life of its own. Kahit anong gawin ng congressman na nag-file o senador na nag-file, kahit ayaw niya yung mga changes na magagawin doon sa kanyang bill, wala na siyang magagawa. Because the bill is going through the process as it should. And part of that process will be amendments, etc., additions, all that. The impeachment complaint is exactly the same. Once it has been filed, there is a procedure that needs to be followed already. So sabi ko, andyan na lang tayo, sabi ko kay Kong Sandro, sabi ko sa kanya, the process has already begun. So, alam mo na mayroong prosesong ganyan na mangyayari. Kaya wag mo nang i-deny na hindi mo alam. Sos, Maria Ginoo. Ewan ko ba sa presidente nyo? It's your duty now to support that process. So do your duty. That's what I told you. Do your duty. You have to support the process. You are constitutionally mandated to carry out that process. And you are a congressman, so do your duty. That's what I told him. I didn't know you'd be the first to sign. O, yun, di ba? So, ibig sabihin, sabi niya hindi daw niya alam. So, sino maniniwala na hindi mo alam yung nangyayari sa bansang ito, di ba? Yung sa impeachment na yan. Alam mo lahat ng mga nangyayari sa buong bansa. Dapat alam mo, presidente ka eh. Anak ng bakaw. Hindi mo pwede sabihin wala kang alam. Diba? At wala kang, hindi mo saklaw yan. Anak ng tocha. Ewan ko ba. Ito yung sabi naman doon sa, sa balita, yung kay, diba, kay Senator Cheese. Panorin natin, ito. Hindi naman siguro makatarungan o tama na pagkatapos nilang upuan ito ng ilang buwan. Biglang pwersahin, pipilitin at sasabihan kami ng sino mang galing sa kamera na, hoy, bilisan nyo, aksyonan nyo, ano ba kayo? Hindi. Hindi ganon at hindi ako Minamadali kayo. Uy, dalian nyo daw. Dalian nyo, minamadali kayo ng kamera. Kaso sarado ng session, di ba? Di ba, wala kang nag-object eh, di ba? Kahapon, di ba, inano ni Senator Joel Villanueva na, yun nga, di ba? June 2 until 3 p.m. Pwede yari na. Diba, yari na mga kababayan. Kasi isipin niya, mag-e-election. So, yung ibang pumirma doon, malamang wala na. Lalo na yung mga, yung mga tawag nito, yung mga tumakbong, diba, senador. Ang lalakas ng loob, tumakbong senador. Nanalo nga, naging congressman dahil sa party list, ilang boto lang kailangan. Tapos binabangga nila yung, diba? Sa buong kasaysayan ng botohan ng Pilipinas, 32 million. Yun yung gusto nila matanggal. Di ba ang tibay nila? O di sa susunod, sa June 2, wala na sila. O paano pagugulong yan? Diba? O sabihin natin July, hanggang July pa sila. Dahil bababa na sila hanggang July. O, wala na sila kapangyarihan nun. Paano kung wala rin si Tambaluslos? Ang gulang din ni Tambaluslos, di ba? Biruin nyo, di ba? Disqualified yung kalaban niya. Disqualified. Ang gusto niya walang kalaban. Tapos gusto niya maging presidente. Saka lalaban kang presidente. Ano gusto mo? Wala kang kalaban? Tuloy natin to. payag din nun. Ang impeachment process para sa akin, hindi mahalaga kung pabor kayo o kontra, hindi mahalaga kung ma-acquit o ma-convict. Ang mahalaga para sa akin, bilang tagapangulo ng Senado, maging maayos ito, sang-ayon sa batas, credible, kapanipaniwala, at magagawad ng hustisya. Pabor man yun sa opinion ng mas nakararami o konti o hindi. Considering yung mention nyo ng mga possible scenarios, sir, can we say na walang mangyayaring impeachment trial during the break or mahirap? Wala. Legally, it cannot be done.
So, Legally, it cannot be done, again, as I said, because the impeachment court was not convened. The impeachment complaint was not referred to plenary for there to be a basis for the impeachment court to be convened by the Senate sitting as a legislative body, hindi muna as an impeachment court. sir, kahit sinabi ni PBBM na ayaw niya sa impeachment dahil divisive, sinuportahan pa ng isang religious group, pero still, natuloy pa rin na-impeach si BP Sara sa House, na i-transmit dito sa Senate. Indication ba yon na hindi nagpa-impluensya ang House of Representatives? Siguro mas sila yung dapat kong tanongin yan, hindi ako. Basta ang Senado, gagampanan namin ang tungkulin namin ng, tatagalugin ko ng may malamig na neutralidad ng isang hukom na walang kinikilingan. We will perform our duty and function with the cold neutrality of an impartial judge. Tama naman yan, di ba? Wala kayo dapat kinikilingan. Kasi sa 2028, di ba? At pagbalik mo, may plano ka pang bumalik din sa Senado, good luck sa aming mga Duterte supporter. Good luck sa'yo. Without fear nor favor, we will rule over things as we see fit and based on what is right and what the law provides. So yun yung interview nga kay Senator Jesus Escudero na hindi nga naman daw nila tawag nito, wala daw silang kikilingan, di ba? Pagdating nga daw, basta gagawin daw nila yung trabaho nila. Make sure na paalala lang po na kung gagawin niya yan, sana gawin yung patas. Kagaya ng ginawa ni Senator Joel Villanueva. Di ba? Kahapon, talagang inano niya, utusan nyo kami rito? Parang ganun yung gusto sabihin ni Senator Joel Villanueva, kayo nga, kami senador, kayo nasa House Congress kayo, kami senador. Ano ba mas mataas, di ba? Sa inyo manggagaling yung batas, dadaan sa amin, sasalain namin bilang senador bago pirmahan ng presidente. Ano, mas mataas pa kayo sa amin? Diba? Tandaan nyo Ito si Senator Joel Villanueva, isa din ho yan sa tinarget. Tinarget na mga bangag vlogger. Shoutout kay Senator Joel Villanueva. Diba? Pinatarget din yan. Kaya nga may mga bumanat dyan na alam mo yung tahimik, bigla may bumanat dyan influencer Bukod nga dyan, sunod-sunod may mga bumabanat pa isa-isa noon, nakaraang taon. Diba? Ano naman kinalaman ng mga animal na influencer na yun pagdating sa politika? Boses daw siya ng bayan. Ungas. Gago rin, di ba? Alright, ito naman yung sa balita ito nga, sa PhilHealth, no? Ewan ko hindi natin malaman mga kababayan, bakit po ganito yung nangyayari ngayon, di ba? Una yung sa mga vloggers sa pinatawag ni Barbers, di ba? Ni Congressman Barbers. Gusto nilang alam niyo mga kababayan, di ba? Hindi nga pumunta doon yung mga, tapos may nag-comment pa sa akin na isang animal na, natakot daw yung mga hindi ko natakot yung mga vloggers. Ginawa lang ho nila kung saan ho sila dapat, 'di ba? Hindi ko dun para sinabi mong tayo dito, 'di ba? Laro tayo sa court. Saan mo gusto? Sa home court ko. Sa'yo referee, tapos home court mo pa. 'Di ba? Lugi ka na agad. Parang ganoon. No, parang sinabing, tayo, laban tayo, battle tayo, rap battle tayo. Saan tayo maglalaban? Dito sa lugar namin. Sino-sino mga judge? Mga taga dito sa amin. Parang ganon. Diba? So masakit sa loob ng mga congressman, di ba? Yung mga congressman na hindi nila napapunta, yung mga gusto nila mapahiya. Di ba? Hindi nila nagawang mapahiya yung mga vloggers. Alam niyo bakit? Kasi kung titignan niyo yung sitwasyon, di ba? Halatang halata po yung mga hindi imbitado na vlogger nandun. Para hindi naman sila imbitado para mag-cover. Ha?
Pakita nila sa madla na napahiya yung mga DDS vlogger. Yung mga kaibigan natin DDS vlogger. At bukod nga dito mga kababayan, di ba? Halata mo, nandun sila. Tapos, hindi na matuloy yung hearing. Ang ginawa, sila na in-interview. Awa nyo yung di ba? Kasi alam mong may gameplay na mangyayari talaga dun sa HOR na yan. O wala naman akong binabanatan na congressman na never ko naman yung binanggit sa si Barbers. Kasi wala naman akong dyan may hita eh. Lalo na kay Boy Dila. Wala ho tayong dyan sa mga yan. Ang maganda lang ho, hintayin na lang ho natin. Hintayin na lang ho natin yung eleksyon. Tapos, doon tayo, bumawi. Di ba? Doon lang ho tayo di ba? Tapos, etong kampanyahan, ikampanya po natin yung mga dapat natin ikampanya. Di ba? Ng mga party list, congressman. Oo, nandun na tayo. Di ba? Some of them mananalo pa din, pero some of them mawawala na sa, di ba, dyan sa house. Aminin man ho natin o hindi. Mawawala na rin ho iba dyan, maniwala ho kayo. Di ba, lalo na yung mga tumakbo nga, sabi ko nga kanina, yung mga tumakbo sa senador, di ba, sa Senate, di ba, tumakbo sa pagka-senador, tapos, nanalo lang sa pagiging congressman. Ilang ba boto kailangan ng party list yun, di ba? 100,000. Dito, senador nga, pinakamababa, 12 million, talo pa eh. Tapos, kasabak ka dyan. Wala din ho yan. At may mga mawawala pa rin ng congressman. Dito sa Manila, alam ko may mga mawawalang congressman dito. Tagaan nyo sa bato. Ayun, alright. So, yun nga. Ito, pag-usapan natin to sa, balik tayo dito sa issue sa PhilHealth, no? Ito, panoorin mo natin na bankrupt na nga po yung paano? Siyempre, yung mga, di ba, kakapayuda ng mga congressman. Ito, panoorin mo natin. I will show you the report of COA, which shows that PhilHealth is bankrupt, actually. I don't know if you're aware of that. You ought to be aware. If you are, And COA has repeatedly highlighted that in Yun na maliwanag po, hinighlight pa po ng COA yung report na yun, na bankrupt po talaga ang PhilHealth. So ano pong nangyari? Parang po nagtatakpan yata yung di ba, yung issue na to. Ba't kailangan nyo ba pagtakpan tong issue to? Di ba? Pagkatapos siya kuna ng budget, tapos siruhin nyo yung budget. Di ba? Ano na? Nagtatakpan nila to. Alam nila kasi maraming magagalit dito. Lalo-lalo na po yung mga contributor na mga kagaya natin na malaki po ang binabayad dyan sa PhilHealth na yun, tapos hindi naman natin nagagamit. Kaya nga pabor ako doon sa sinabi ng isang senador na baka pwede gamitin na sa oral yan. Oo nga para magamit ko, mapaggawa ko yung ipin ko. Anyway, yun nga, di ba? Tuloy muna natin to. its letters to PhilHealth. And then COA said that for many years, at least 3 years, 21, 22, 23, the reserve fund of PhilHealth is much, much less than its actuarial fund, actuarial estimate. Sa oral argument sa Korte Suprema, inilatag ng mga petitioner kung bakit unconstitutional ang paglilipat ng mga unutilized fund o hindi nagamit na pondo ng PhilHealth para sa ibang proyekto. Partikular nilang tinututulan ang circular ng Department of Finance at probisyon ng General Appropriations Act na nagbigay daan para sa pagbabalik ng halos 90 billion pesos na pondo ng PhilHealth sa National Treasury. May nauna nang nai-remit na 60 billion pesos ang PhilHealth pabalik sa National Treasury noong isang taon, habang pinigil naman ng Korte Suprema ang pagre-remit ng nalalabing 29.9 billion kasunod ng paghahain ng petisyon kontra rito. The question provision and DOF circular is inconsistent, incompatible, and irreconcilable with the Universal Healthcare Act and the Syntax laws. UHC's objective is clear:
to provide social health insurance and risk protection to all Filipinos. In computing the alleged fund balance, DOF defied the clear language of the syntax laws, stating Buti nga nandiyan yung di ba, Supreme Court para harangin yan eh. Isipin nyo, hindi nyo naman pera, pinakikialaman nyo. Sa mga contributor yan. Ang sagwa, di ba? Tapos, ikaw na naguhulog ka ng ilang 30 taon o 20 taon, di ba? 20 years, hindi mo magamit yan. Magagamit mo lang yan pagka nakaratay ka na. Yun ang nila. Di ba, ang sakit nun? Sana nagagamit yan sa mata, di ba, sa oral. Yung mga kahit na hindi naman ganun kaano, dapat magamit to yan. Kasi yung universal healthcare nga eh. Di ba, yung gusto mo magpa-check up, magamit talaga. Yun ang dapat. Kasi ako nagko-contribute din ako dyan eh. that these funds be used exclusively for universal healthcare. These funds were sourced from sin taxes and cannot be used for other purposes, irrespective of how noble the purpose is. Dumalo sa pagdinig sina Finance Secretary Ralph Recto, Health Secretary Teodoro Herbosa, Social Welfare Secretary Rex Gatchalian at former PhilHealth President Emmanuel Ledesma Jr. Ang Office of the Solicitor General at Office of the Government Corporate Counsel ang kumatawan sa kanila at sa iba pang respondents sa Office of the President, Senado at Kamara. Git ng pamahalaan, legal at naaayon sa saligang batas ang ginawang lipat pondo. It was the executive and legislative department's way of creating and implementing a fiscal policy. Hindi nyo na nga nilagyan ng di ba? Sinasabi nyo nga subsidy, hindi nyo na nga nilagyan. Tapos gagalawin nyo pa. Asa ng hustisya doon, mga kababayan? Awawa naman kami mga contributor niyan. Di ba? Magkano binabawas dyan sa amin, buwan-buwan. Boost economic growth without bloating the government's indebtedness or burdening the people with new tax measures. It is a common sense approach that does not violate any law, much less the Constitution, in any way. I assure the Honorable Court and the people that, contrary to what has been portrayed by some critics, there was no dark or sinister plan behind the transfer. Hiniling din ng Solicitor General na tanggalin bilang respondent si Pangulong Bongbong Marcos dahil may immunity from suit daw ang Pangulo habang nakaupo sa pwesto. 3 petisyon laban sa paglilipat ng PhilHealth funds ang inihain dito sa Korte Suprema. Consolidated na. Ibig sabihin, sabay-sabay na yung diringgin. Binosisi naman ni Justice Amy Lazaro Javier kung talaga nga bang may reserve fund ang PhilHealth. Investment is the last in the order of priority. Yes, Yes. yes. But, Your Honor, I would like to highlight that every year PhilHealth actually generates more revenues than expenditures. I will show you the report of COA, which shows that PhilHealth is bankrupt, actually. I don't know if Ikaw, you're diba? aware of that. You ought to be aware. If you are, Your Honor, And COA has repeatedly highlighted that in its letters to PhilHealth. And then COA said that for many years, at least 3 years, 21, 22, 23, the reserve fund of PhilHealth is much, much less than its actuarial fund, actuarial estimate. Yon, di ba? So, maliwanag po sa sikat ng araw na bankrupt po talaga. So, meron silang pinangahawakang papel na sinasabi nga dito sa balita na naka-highlight pa sa kanila na bankrupt po talaga yung PhilHealth. So, wala na nga subsidy, di na nga nilagyan, di ba, kinuha ng panampondo. So, tapos sabi ni Marcos Jr. na nakaraan sa balita, hahanapan daw ng paraan para malagyan ng pondo. Kasi yung mga nawalan yung mga tinanggalan ng pondo. Tama, mali.
Yun yung pagkakarinig ko doon sa balita, ha? Pero siguro lalagyan kasi wala na po talagang laman. Ayaw na nila pahalata na siguro na, hindi ko siguro, ha? Kasi kita naman mo sa balita, ang dami nilang gustong kunin, eh. Ako, kung mga kababayan, saan po tayo pupunta nito? Grabe na po talaga yung corruption nito, di ba? Grabe na po. So ito naman mga kababayan, yung about nga dito sa sa trabaho. Ayan, employment. Usapan natin to. Mainit-init na balita, nabawasan po ang mga Pilipinong walang trabaho, unemployed noong huling buwan ng 2024. Ayon sa Philippine Statistics Authority, 1.63 million ang mga walang trabaho nito pong Disyembre o katumbas ng 3.1%. Marami daw ang nawalan ng diba? Kumbaga nagkaroon daw ng trabaho. Naniniwala kayo? Sabi daw sa report. Ng labor force ng bansa. Bahagyang nabawasan kumpara sa 1.66 million na unemployed noong November 2024. Kabilang po sa mga pinakamaraming bagong trabaho nitong Disyembre ay sa mga sektor ng agrikultura, construction at security. 5.48 million naman ang mga underemployed nitong Disyembre. Sila po yung mga merong trabaho pero mas mababa naman sa kanilang kakayahan o kaya'y nakukulangan sa kanilang kita. Ayon sa National Economic and Development Authority o NEDA, ang anilay steady o halos walang pagbabago sa unemployment rate ay indikasyong gumaganda na raw ang kalidad ng trabaho ng mga Pinoy. Ang sabi, gumaganda raw yung kalidad ng mga trabaho ng Pilipino. Gumanda nga. Sige. Gumanda. Pero lubog pa rin. Lubog pa rin sa mga bayarin, utang. Di ba? Tapos sasabihin nila, nabawasan daw yung mga unemployed. Ang dami kong kilalang walang trabaho. Nawalan ng trabaho. Siguro yung mga sinasabi yung yan sa construction o pero hindi namin alam kung saan kinuha yung datos na yan. Hindi ko natin malaman. Kasi habang wala yung iba po nawawalan ng trabaho, alam niyo saan napupunta? Napupunta po sa di ba? Dito, marami yung nag-a-apply palagi sa motorcycle taxi. Di ba? Yun yung totoo. Diba? Tapos sabi nila gumaganda na daw yung employment ng bansa natin. Ganun pa rin kahit gumanda, mahal pa rin yung bilihin. Ano magagawa natin kung mahal pa rin yung bilihin at hindi pa rin sasapat yung kinikita o sinasahod ng isang manggagawang Pilipino. Tama? Ang mahal ng bilihin. Andyan ang pagmamahal ng kuryente, tubig, pagkain, lahat na lang nagtataas. Ano na lang binababa? Panty na lang ang binababa. Alright, so yun, maraming salamat po sa inyong lahat, sa lahat ng ating mga bagong followers from YouTube to TikTok and Facebook. Don't forget to like and follow sa ating mga platform, no? Gaya ng Facebook, YouTube, tsaka TikTok. No, at don't forget BG Party List number 98, no? Bisaya Kagyud, no? At suportahan natin isa sa mga inendorso ni Pangulong Duterte, no, na party list. Yung mga talipandas na pumirma kahapon, magnaon natin yun. Antitibay na mukha no? Pagkatapos magpa-endorso noon, pa-picture pa, no? Naka peace bomb pa na na may camera dito, yan, pa-peace bomb pa na Duterte. Tapos pumirma, antitibay ng mukha. Kaya mga kababayan, ito sinasabi ko sa inyo, piliin natin yung mga karapat-dapat. Hanggat kaya natin isolid yung Duterte, 'di ba? Yung PDP laban, gawin na po natin. Huwag na po tayo magpasok ng galing kung saan. Kung hindi naman inendorso ng Pangulo,
ng dating Pangulong Duterte, di ba? Wag na ho natin boto. Lalo-lalo na po yung mga party list na yan. Ang dami ho dyan, puro manggagamit. Eh, totoo naman eh. Ginagamit eh, pati mga rider eh. Di ba? Ginamit lang yung mga rider. O, ano nangyari? Diba, lahat ba ng problema ng mga rider na susolusyonan? Hindi naman. Tapos, credit grabber pa. Tanongin nyo yung malalaking grupo para malaman nyo. Right, so yan, ingat po kayo lahat and keep safe everyone. And bukas po is Friday na. Alright? Keep safe. Alright.